May sugat daw ang langit, langit ay sugatan sa ating pagkalimot. Consider natin na yung Mindoro, being an island province, lagi kong inuulit, has a fragile ecosystem. So kailangan we should protect this fragile ecosystem at any cost. Kung may mga development, it should development should be done, not sacrificing the environment. So, yun naman yung konsepto natin sa sustainable development. Doon sa nabanggit ni Mr. Ramos, na siya yung head ng MGB, na kaya daw sila ay nag-issue ng ganong permiso o nung MPSA ay dahil sa ang taga Mindoro ay walang strong opposition. At yun naman ay kabaliktaran sapagkat tayo ay pinakita natin na tayo nagkakaisa na ayaw natin ng mina dito sa Oriental Mindoro. Ang himig ng ulan ay sabayan ng gitara. Sapagkat iniisip natin na totoo nga't merong economic benefit na madiderive sa mining operation, pero ito ay hindi kayang i-outweigh yung destruction ng ating environment, ng ating forest. Hayaan mo nang maglaro sa ulan. So kung napakatindi ng social opposition sa isang project, hindi naman dapat siguro i-railroad ng national government ang pag-aproba sa isang mining project sa isang locality. Pero ako nananawagan sa national government na kanila rin namang sundin ang tamang regulasyon at kanila rin isaalang-alang ang unang-una yung social acceptability or social opposition ng community, at pangalawa, i-consider nila yung general environmental impact ng proyektong ito. Meron pa rin tayong sinasabing yung natural disaster, no? Natural na kalamidad. Hindi natin mapipigil yan. Unang-una, ang Mindoro ay within yung mine site mismo, within the fault line. Within the fault line. Oh. Pangalawa, yun ay nasa watershed din. Within the watershed area. Sa pagmimina, ang ating mga kabundukan, ito ay huhukayin. Ito ay kaladkarin. At maari na kung magkaroon na naman tayo ng bagyo, yung volume ng tubig na manggagaling sa bundok, maari na ito ay magiging doble o triple na. Maari na kung noon may iilan tayong namatay na mga tao at mga hayop, magiging marami. Maaari na kung noon ay ilang ektaryang mga palasdaan at mga palayan ang nasira, ngayon ito ay magiging doble. According to DENR Secretary Gerson Alvarez, when he canceled the MPSA of mining in July 2001, no amount of mitigating measures can take away the risks faced by these areas. The Werner Metals, an international engineering firm that undertook a pre-feasibility study of mining, reported a number of threatening dangers such as flooding due to loosening of the soil, deforestation, destruction of agricultural lands and fishing grounds, environmental pollution, and disappearance of multi-species life or biodiversity. Even the neighboring provinces will suffer from the anticipated mining dangers due to the disposal of 4 million tons of mine waste annually into the Tablas Strait and the Pinamalayan Sea to the side of the Marinduque and Romblon. The Crew Development Corporation stated that the disposal of mine waste into the sea or submarine tailings disposal or STD is safe and will not be harmful to the environment. It is even allowed in Canada, they claimed, which backfired because STD is banned in reality. It is not safe as proven by the pollution that ensued in Lihir and Misima mine in Papua New Guinea and in the Buyat Bay in Indonesia. Sabi nga daw ay babalik daw sila, ay ngayon
napakasunduan po namin na kaisa namin sa lugar sa pamayanan ng Tisluyan na bakit babalik pa yung sinasabing mining. Hanggat mari sana ho'y kung mari lang ay wag nang bumabalik pa. Dahil kahit ganitong buhay namin, sila na rin kami sa mahirap. Kahit ho kami walang pera, basta hindi nawawala yung aming lupaing ninuno, malaya po kaming kalooban, mapayapa po kami. Saka bukos pa sa ron, nawawala na yung aming kultura, yung tulad naming sagradong lugar, yung malibingan, yung aming kalikasan, lahat ng karyariyan nawawala na sa aming lugar. Ay, ang totoo na po di sa lupa, ay iyan na po yung buhay namin, gaya naming mahihirap. Sapagkat kami hindi marunong mag-opisina, wala kaming trabaho para sa gobyerno na kami sasahod ng sweldo kung hindi kami magtitiyaga doon sa lupa. Mga minana namin ay sana ay aming mapangalagaan hanggang sa huling panahon at huling salinlahi. Yan yung kahalagahan. Ako po'y hindi naniniwala na kay pag ang tao ay may kaunti ng kwarta magaling na. Dahil nang may wala na rin. Kung sana yan ay isa lang tao may pwedeng gumamit ng kwarta, basta may lahat ay pwedeng gumamit. Kaya maski na madami-daming kwarta, ubos din. Kaya mahalaga sa akin yung lupa. Alam po namin na masira ang aming paligid at